Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong taong 2023 lamang, nasa 1/5 ng mga Chinese international students ang na-expelled sa mga universidad sa iba't ibang mga bansa. Mula kasi nang matapos ang pandemya, marami na sa kanila ang nag-o-online class na lamang. Siyempre, kung sa face-to-face class ay nagagawa nilang mandaya, di hamak na mas madali para sa kanila ang makapangdaya kung online ang kanilang pag-aaral. Karamihan sa mga estudyanteng Chinese na ito ay bumibili ng mga sagot, mga test papers at kahit grades ay nabibili na din nila. Sa simulat sa pool pa lamang, dapat umano ay wala na sila sa mga nasabing universidad dahil hindi naman talaga silang nag-aaral. At binibili lamang nila ang kahit anong maaari nilang bilhin, makapasok lamang sa mga international universities. Noong buwan ng Setyembre taong 2023, nasa 25% ng mga estudyanteng Chinese sa bansang Estados Unidos ang na-dismissed at hindi nakagraduate. Ayon sa isang education consulting firm sa Amerika, 75.6% ng mga estudyanteng Chinese na na-expelled ay mula sa top 100 universities sa Estados Unidos. At ang mas nakakaalarma dito ay nasa 47.9% ang na-dismiss sa mga estudyante ay dahil sa pandaraya at panloloko. Kagaya na lamang ng Harvard University na isang kilalang eskwelahan hindi na lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. Noong school year 2021 hanggang 2022, nasa 51 mga estudyante ang kanilang in-expelled habang nasa 100 namang mahigit ang nanganganib pang mapalaya sa eskwelahan at ang mga ito ay puro mga Chinese na may tuturing na record-breaking. Ayon din sa isang statistic, nasa 8,000 Chinese students ang na-expelled sa Amerika kada taon. 81% sa mga na-expelled na ito ay dahil sa mahinang academic performance at pandaraya. Marami sa mga vloggers sa China ang hindi naniniwala sa mga ulat at sinasabing peke umano ang lumalabas na balita. Subalit hindi may tatago ang katotohanan at lalong hindi maaaring dayain ng mga datos na nakukuha ng mga eksperto. Sa katunayan, mula nang matapos ang pandemic, naging mas malala umano ang kalakaran ng ghostwriter sa mga estudyante. May mga ahensya kasi sa China na binabayaran ng mga estudyante upang silang gumawa at magtrabaho ng lahat ng dapat gawin ng estudyante habang ito'y nag-aaral. Ghostwriter ang tawag sa kanila. Kumbaga'y nagbayad ka ng isang tao na siyang gagawa ng lahat ng ipapagawa sa iyo bilang isang estudyante hanggang sa ikaw ay makapagtapos. Sa lala ng ganitong klase ng kalakaran nang matapos ang pandemya at dahil kadalasan ay hindi na din kailangan ng face-to-face na klase, isang insidente ang nangyari sa China na kung saan ang isang estudyante na naaksidente at namatay ay nagpatuloy pa rin ang kanyang mga gawain bilang isang estudyante sa isang eskwelahan. Hindi alam ng universidad na pinapasukan dati ng estudyante na patay na pala ito dahil may gumagawa pa din ng mga assignments at pinapagawa sa kanya, nakakapagpasa ng mga projects, nakakapag-exam at nakaka-attend ng mga online classes. Yun ay dahil pala sa ang estudyanteng ito ay gumagamit ng mga ghostwriter. Ang mga ahensya na ito ay talaga namang mga profesional at ginagawa nilang hanap buhay ang ganitong klaseng mga kalakaran. Sa husay ng mga ito, maaari pang mamili ang mga estudyante kung anong klase ng profesyon, kasarian, personal background at nationality ang taong nais nilang gumawa ng kanilang mga assignment. Bukod sa mga ahensyang ito, record-breaking din umano ang mga bilang ng mga estudyanteng nandaraya sa exam, kumukuha ng mga gawa ng iba at kung ano-ano pang mga klase ng panluloko sa eskwelahan makapagtapos lamang ng pag-aaral. Ilan sa mga nakikitang dahilan kung bakit nagagawa ng mga estudyanteng Chinese na mandaya o gumamit ng mga ghostwriter ay dahil sa language barrier. Kilala ang mga Chinese na hindi gaanong bihasa pagdating sa pagsasalita ng Ingles, lalo pat sa Estados Unidos sila nag-aaral. Sa China, hindi din ganoon ka-strikto ang pamahalaan ni Xi Jinping pagdating sa mga kaso ng pandaraya ng mga estudyante sa kanilang bansa at ang ganitong pag-uugali ng mga estudyanteng Chinese ay nadadala nila hanggang sa ibang mga bansa. Ayon sa The Wall Street Journal, 5 beses na mas mataas ang tsansa na nag-cheat ang isang Chinese student kaysa sa mga lokal na estudyante sa Amerika at iba pang mga bansa.
Pero kung hindi ganon katatalino ang mga Chinese students, sa simulat sa pool pa lamang ay paano silang nakakapasok sa mga eskwelahan sa ibang bansa, lalo na sa mga pinagpipitagan ng universidad. Ito'y dahil sa kadalasang nagbabayad lamang sila ng mga tao na magte-take ng entrance o admission exam o ng kung anumang pagsusulit para makapasok ang isang Chinese sa isang international university. Binabayaran din nila ng malaking halaga ang pamunuan ng eskwelahan para makapasok dito ang isang Chinese student na walang alam. Noong 17 ng Mayo 2016 sa University of Iowa sa Estados Unidos nangyari ang pinakamalalang klase ng pandarayan ng mga estudyante na kung saan nasa 100 mga estudyanteng Chinese ang tumanggap ng malalang parusa, habang noong taong 2015 naman nasa 15 mga Chinese na individual ang nahuli ng paggamit ng mga peking passport. Ang mga individual na nahuli ay mga ghostwriter pala na silang magpo-proxy sa admission exam ng ibang mga Chinese students sa Amerika. Habang dito naman sa Pilipinas, nasa mahigit kumulang 4,600 ang umano'y mga estudyanteng Chinese ang kasalukuyang nag-aaral sa mga universidad sa Cagayan. Nangungupahan o rumerenta ang mga ito sa mga bahay na malapit lamang sa universidad. Ayon sa nakalap na ulat noon, 2019 pa nang magsimulang dumagsa sa Cagayan ang mga Chinese students at marami na sa mga ito ang nakagraduate at nagsipagtapos. Dahil dito, marami sa mga Pilipino ngayon na nagtataka kung bakit tila patuloy ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Pilipinas at tila napakadali lamang para sa kanila ang makapasok at makapag-aral sa ating bansa. Ang presensya ng mga Chinese students sa Cagayan ay ikinabahala din ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kahit sila mismo ay nagtataka kung paanong naging mabilis ang pagdami ng mga Chinese students sa Pilipinas, partikular na sa Cagayan. Nagsasagawa na ng pag-iimbestiga ang AFP ukol dito at nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Philippine National Police o PNP. Siniseryoso umano nila ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese. Nagpahayag din ng pangamba at pagkabahala ang House of Representatives sa pagdagsa ng mga Chinese students sa bansa at gusto nilang paimbestigahan ito sa lalong madaling panahon. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Subarbers, nakaalarma na ang pagdagsa sa bansa ng mga Chinese workers, businessmen, tourists at ngayon naman ay maging mga estudyante na. Nagsisimula na aniya ang pagsakop ng China sa Pilipinas at tila sinisimulan nila ito sa ating mga eskwelahan. Kung abala ang China Coast Guard sa kanilang ginagawang panghara sa atin sa West Philippine Sea, tila abala din ang mga ito sa pagpapadala ng kanilang mga estudyante upang mag-aral at pag-aralan ng mga ikinikilos ng mga Pilipino sa Pilipinas. Nakapagtataka naman kung bakit ngayon lang ito nabulgar at hindi mas maaga gayong 2019 pa lamang pala nagsimula ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Pilipinas. Nagtatanong din siya kung paano naman umano nakalusot ang mga estudyante sa local officials ng Cagayan. Sabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba, dokumentado at kumpleto sa mga papeles sa mga estudyante ng Department of Foreign Affairs at may pahintulot ng Commission on Higher Education o CHED ang pag-aaral ng mga estudyanteng Chinese na ito sa mga universidad sa Cagayan. Idinagdag pa ni Mamba na hindi na kailangang magsagawa ng investigasyon ng House of Representatives ukol dito. Hindi naman daw banta sa seguridad ang mga estudyante at hindi dapat iugnay sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Wala umanong kinalaman ng mga estudyanteng Chinese sa nangyayaring tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa ilan, maaaring ang mga estudyante na ito ay mga espiyang ipinadala ng China upang manmana ng mga kalakaran sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Hindi masisisi ang AFP kung maghinala na espiya ang mga estudyante lalo pat sa Cagayan sila nagsipag-aral at nanirahan. 2 EDCA o Enhanced Cooperation Agreement sites ang nasa Cagayan, isa sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Cia sa Santa Ana. Bakit sa dinami-rami ng EDCA sites ay Cagayan ang napili ng mga estudyanteng Chinese? Marami din namang mas magagandang eskwelahan sa Kamaynilaan o di kaya ay sa ibang mga syudad. Pero kung matatandaan, sa mga nakaraan ko ng video, sinusubukan ng Chinese Communist Party na impluwensya ng ibang mga bansa. Isang halimbawa nito ay ang bansang Australia. Sinusubukan ng China na manipulahin ang mga tao sa internal politics ng Australia. Naging usap-usapan noon ang paggawa ng China ng mga nasa libo-libong WeChat accounts upang pagtawanan at ipahiya ang nooy Prime Minister ng Australia. Sa panahon ngayon ay hindi nauubusan ng China ng kanilang mga taktika makuha lamang ang kanilang nais sa Pilipinas. Maaaring wala ang kinalaman ng pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan, subalit hindi pa din maiaalis sa bawat isipan ng mga Pilipino na may nakakubling layunin at misyon ang China kung bakit nagsa ang kanilang mga nag-aaral sa ating bansa.